Mamaya bibigay namin sa iyo yung floor, attorney. Apo. For now, Apo. ano-ano muna tayo. Apo. Bati-bati muna tayo. Live na po. Okay, sige. Share muna. Yan, magandang hapon sa inyo mga ka-Pix Pro. Yan, magandang hapon, Mr. Chair, Edie Arlene. Magandang hapon. And of course, sa ating guest speaker, Attorney Gerald. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon po. afternoon. Good afternoon po. Ayan. Okay. Magandang hapon sa lahat ng mga ating taga-subaybay. Yan, share na tayo para mas marami tayong ma-reach na ating mga Si ka-Pix Pro. Annalise ba ito? Tama ba yung pagbasa ko dito? Ako po yan. Ikaw to? Si Annalise? Op, Dami mo namang ano. Si Randall. Ikaw din yan? PII. Po? Si Ay, hindi Randall. naman ako. Ay, hindi po si Sir Randall ay ating masugid na taga-subaybay, Mr. Sir Chair. Randall, magandang hapon sa iyo. Saang lupalop ka ba? Comment mo yung ano, location mo. Ay, hindi po si Sir Randall ay ating masugid na Taga-subaybay. Yes po. Diba? Lagi po siyang present and active in sharing our post at our Facebook page. Yan. At shoutout lang ako. Shoutout sa mga taga-Angono. Happy Fiesta. No? Uy, happy fiesta. Happy Yes. Fiesta. Art capital of the Philippines. po. Happy Fiesta. Taga ano daw, Mr. Chair, si Sir Randall. Camarines Sur. Kamsur. Apo, Kamsur. Uy, kumusta po Kasi kayo ko dyan to. sa Kamsur? Magandang Sa hapon po sa lahat ng taga Kamsur. Okay na ba kayo dyan? Hindi ba kayo nasalanta nung bagyong dumaan? Maganda itong topic natin ngayon kasi very timely parating na ang parating na ang Pasko. Dadami naman, Mr. Chair, yung mga kaso ng fraud, cyber fraud. Yun. Oo, Panigurado yun yun. pinaghahandaan natin pagka ganitong mga panahon. Oo. Yung Di ba, Mr. Chair, itong topic natin ay very close to you kasi you're part of the IRR. ano yung IRR? Yung nung nag-craft ng implementing rules and regulations. Tama Oh, ba? tayo nga yung laging nandun sa public consultation eh. Tayo pala. Kami pala. Oo. Andito na Ayan. si Joy Kenneth Sala Biasong. Good afternoon din sa iyo. Saang ano ka ba? Naka-recover na daw sila Randall. Good to know. Ayan, oo. Good to Ka-Pix know. Pro Randall. Ayan, no, we will be praying na talagang maka-recover na kayo very soon, no? Dyan sa Camarines Sur. At salamat pa rin sa iyong pagtutok kahit alam namin na alam mo medyo challenging pa yung connection yata para sa ilan. Oo nga. Totoo po yan. I think si Sir Biasong is from Cebu, di ba? He's from Cebu. One of our avid viewers din po here in KC. Is he a member of Central Visayas? Member po natin siya, but I think na-connect na rin po natin siya sa Central Visayas chapter. Maganda. Ma-connect siya sa Central Visayas. Opo, very active din si CB chapter eh. Andito rin po pala si VP Mario. VP Mario. Magandang hapon, VP Mario. I Oo, hope VP okay na kayo Mario. sa Quezon. May mga members pala tayo na naapektuhan sa Aurora Province. Mga Pix Pro members. So, yun. Maybe we can bring something, no? Pag-akyat natin doon sa schedule natin. Pagdala tayo Definitely. ng mga maitutulong sa kanila. Yes. Si
Tantan Santiago. Hello din. Ah, palagay niyo yung location niyo po para maano natin. Sir Yes. Tantan is Bulacan po, I think, I believe, one of our upcoming Oh, officers in Bulacan. kailan ba natin i-activate yung Bulacan? Sir Tantan, kailan daw po? Sir Tantan. Si Brother Frederick Gonda ng Batangas. Magandang hapon din sa'yo. Kailan natin umpisahan yung Peaks Pro Batangas? Yan. Si ano din, si Jonathan Urbano. Taga saan ka, sir? Good afternoon sa'yo. Good afternoon. Si Si Joel. Joel. Si Joel Tolentino Duque. Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo. Yan. Okay, we have NJ Gonzalez Pontanos. Good afternoon sa iyo, Kapix Pro. Good afternoon din. Sumagot na. Yan. Uy, sumagot na si Sir Tantan. Good news to, ha? So, malapit na. Pukpukin nyo na yung incoming chapter president nyo doon. Si Brother Ray naman, ang tagal naman magano. Ito, Mamaya present yon. si Sir Jonathan sumagot. Siya daw ay taga Binyan, Laguna. Ayan. Si Anong Sir NJ naman po from Davao City. Ayun. O, Magandang diba? hapon. Nahapon po. Kumusta dyan sa Davao? Oh, sarap pa rin ba ang durian dyan? Yun, durian, oh. Oh, pomelo. Kailan kaya? Kailan kaya ang Davao? Hanapin. Sir Rafi Placido, magandang hapon din po. Wala. O, diba? Speaking of Binyan, Laguna, meron tayong nakausap, no, isang barangay doon, and they're very interested na mag-conduct tayo ng cybersecurity awareness, no, sa kanilang mga constituents doon. So, at sabi nila sila ay manonood ngayong hapon ng ating kwentuhang cybersecurity. So, banggit ko na very interesting ang ating topic for this afternoon. Yan. Alam niyo pala, no, yung sa Australia, sa US, meron silang kinasuhan ngayon na mga between 10 and 20, no? Suspected of member sila no tong Scattered Spider na hacking group. Scattered Oo. spider. Scattered Spider. Ang ano sa kanila, ang kanilang target mga US companies. So the same they steal confidential information, cryptocurrency through phishing attacks din. So ito yung mga problema dito. Ano yung Mr. Chair? Ano siya? Ransomware? Phishing yung kanilang Phishing. phishing yung kanilang attack technique. Tapos stealing of confidential information and cryptocurrency ang kanilang objective. Scattered Spider. Lolupit to mga to. Grabe, no? Oh. Ito nga lang, Mr. Chair, lately, isa sa mga kilalang online digital wallet, a company po, nag-down. And before nitong nangyari na nag-down sila, ako personally, I've been receiving phishing emails coming from supposedly from them. So mukhang Gcash ba yan? maraming Gcash? nabiktima. Yes po. So mukhang maraming nabiktima kasi buti na lang yung aking email ay magaling mang-sort ng spam at hindi rin ako pala click, hindi ko trigger happy. Marami po. Kanina may nakita akong feed sa Facebook. Ang sabi niya, yung kanyang credit card, no? Yung Union Bank credit card niya na hindi pa activated. Biglang nakaka-receive siya ng messages na thank you for using basahin natin to. Nakita ko to sa sa feeds ko eh. Grabe, no? Ibig sabihin no, Mr. Chair, hindi na nag-require ng OTP?
Well, hindi lang yun. Hindi activated. Hindi pa niya inactivate yung card niya. No? Pero yung Mr. Chair, since hindi activated yung ano niya, may habol siya sa bangko. Pwede niyang i-contest yung ano eh, yung kung ano may matcha-charge dun sa account niya. Kasi in the first place, kasalanan ng bangko yun kasi hindi activated eh. Well, tama ka doon. Pero ang Hmm. malaking problema dito, mas malaking problema dito, ang tanong, bakit Paano nangyari? nangyari? Oo. Diba? Oo. Well, thank you for using your Union Bank credit card ending in 0166 for the amount 560,000 Ang at laki. no Grabe. reward SM Fairview. Oh my gosh. Tapos, nung sumunod, thank you for using your Union Bank credit card ending 0166 for the amount 101,780 pesos at Game Extreme SM Fairview. Naku, bumili pa ng laro. Thank you for using. So, ang sabi niya dun sa post niya, Mm. tinawag niya agad sa Union Bank para i-deactivate yung hindi pa activated na card. Grabe. Actually, Nakatakot. magandang ano na topic na susunod yan. Hindi pa niya na-enroll yung card sa digital platform, therefore, Mr. Chair, pero nakuhanan na ng number. Nakuhanan na. That's very alarming. And I hope covered po ito ng insurance policy rin ng bangko. I really don't know if PDIC would be covering instances like this one. Well, hindi na natin alam yun. Correct. Ang what is obvious is merong mga transactions na nangyayari na hindi normal, di ba? Katulad nung Yes, GCash, yung recent na ano nila na maraming na nagkaroon ng transaction na wala namang OTP. Actually, Mr. Chair, ano eh, may kaibigan ako personally, nag-post siya eh. Ang nawala sa kanya mga 100,000. Imagine that, di ba? Walang OTP. Tapos ano siya, naka-chunk siya ng tag 2,000 yung ano, yung transfer sa ibang number. Mhm. Staggered ang ginawa po. Parang everyday nagtatanggal hanggang hindi Actually, mo hindi everyday. napapansin. Parang ano po, magkakasunod na tag 2,000. Ah, Ayun. naku. Mm-mm. Hmm. Ay nako. Oh, eto na, andito na si si Ray Navarro, Francia. Oh, nasagot na ni Sir Tantan, no? Malapit na raw ang Bulacan activation. Sayang kasi na habang hindi sila activated, ngayon magkakandak na naman tayo ng Certified Cybersecurity Professional program ng PixPro. Hindi ngayon makapag endorse ang Bulacan dahil wala pa silang chapter doon eh. Mhm. We are hoping na this time around yung Aurora chapter natin, they can recommend or endorse their graduating students, no? Or even the newly graduate students para masama sa training. Malaking advantage eh. Pag nag-apply ng trabaho yung fresh grad, tapos yung graduate natin sa certification program natin versus yung isang nag-apply na wala pa talaga, zero pa talaga siya, then alam na natin kung sino ang may advantage to get the job, di ba? Yung nga lang, ang nakita din natin na issue pala dito is yung mga na-train natin parang biglang nagpapresyo. Nagpapresyo, no? Although nakakuha na kayo ng although nakakuha na ng certification sa PixPro, pero hindi ibig sabihin nun na naging ka na pwede ka na magpapresyo, no? Mas maganda yung tinatawag na delayed gratification, di ba? Mag-ano ka muna, magbanat ka muna ng buto. Ang certification ng PixPro is just for you to be prepared to do basic jobs, no? It is not a ticket for you to make yourself
high valued. Suddenly, naging high valued ka dahil nag-training and certification ka. Hindi. Nagkaroon ka lang ng leverage to get the job. Di ba? Leverage lang yun to get the job. But kung magde-demand ka na, ay ibang usapan na yun. Yeah. So, yun ang next na betting natin sa mga in-endorse, no? Yung 7 na nakuha namin sa company namin, believe ako. Masasabi ko talagang may puso sa knowledge ba. Tapos wala akong nakitang masarap turuan yung mga tao na absorb lang ba. Mabilis silang matuto din. No. So yun, we are hoping na we can get more candidates. Si Miss Geraldine from South Signal Taguig. Meron palang South Signal Taguig. Good Shout afternoon. out lang sa kanila, Mr. Chair, mga 4-piece members po sila. Oy, may mga 4-piece Uy, members pa wow. tayo. Mga katropa ni Glyza pala ito. Magandang hapon sa inyo dyan. Si Desiree from Pixpro Ascot. Ano siguro to? Junior Pixpro, no? Yes po. Watching from Isang, Balendora, si Krita. Ito maganda nakikita ko dahil dumadami yung mga ladies. Para hindi nila masabi na dominated by male ang cybersecurity. Gusto natin dominated by ladies. Right. Ano pa bang parang mga sumagot na si Sir dito, Mr. Chair, si incoming President, Sire. Ray. Bulacan Si State Sir, University and Baliwag Universities po. si Sir Tanta na raw pong bahala. Oo, ang lapit-lapit lang ng Bulacan eh. Central Visayas, na-activate na natin. Right. Good afternoon. Ayan, from Baler. Buti na lang may internet na sila doon. Actually, Mr. Chair, speaking of internet, meron ditong message si John Mark Morales. So, good day mga ka-Pix Pro, watching from Baler, Aurora, member of ACA. Di pa po makapanood ng maayos dahil di pa ayos ang internet connection. Grabe, katuwa si John Mark. Kahit hindi pa maayos, talagang gustong-gusto niya makasubaybay. Oo. Alam nyo ba, sa Australia, meron silang tinatawag doon na AI-powered travel scams. So mga scam, travel-related na scam. Tapos merong mag-ingat daw sa clone scams targeting Google users. Kino-clone. Tapos meron ding phishing as a service platforms. Meron na pala, no? Emerging para sa mga scammer. Kumbaga, Mr. Chair, meron kang security as a service. Yung kabilang grupo, nag-o-offer din pala sila as a service. Tapos itong ngayon itong QR code, yung na-interview ako kay Ted Filon and DJ Chacha about phishing or QR code. Talagang ito. Mr. Chair, QR code jacking ba yan? Hindi. O iba? Phishing siya, papadalhan ka ng QR code supposedly coming from a legit company or source. Mhm. Para yun na yung i-click mo para magbayad ka or makapagbigay ka ng mga credentials. Kasi sa QR code titingnan mo doon, di ba? Ang problema, the same connected ito siya sa problem na yung mga scammer or scammers are using similar or even legit sender IDs. Di ba? Makikita natin yung nireklamo lately na GCash ang nagpapadala nung may link na phishing and other so hindi yung mga victims, mga unsuspecting victims, mahirapan silang ma-identify ngayon whether it is legit or not. QR code na siya.
Pinapadala na rin to sa email. Meron kaming inimbestigahan nito na email. Although matagal naman na tong phishing, pero ngayon mukhang ano siya, mukhang nagiging rampant na, no? Na QR codes na ang pinapadala para i-scan na lang. Either pupunta ka sa website na magbibigay ka ng credentials or yung payment na using the QR code, which is very dangerous. Yun ang... Bagong ano. Okay, Arlene, Ruby, it's already 5:02. Let's get rolling. Okay, thank you, Mr. Chair. For today's Kwentuhan Cybersecurity, our guest speaker to discuss about some sections in the Cybercrime Prevention Act of 2012 or the RA 10175. No, he obtained his BS Computer Science degree from Mapua University in 2011. And during his senior year, he was also elected as a municipal councilor of Anta, Pangasinan. Following his political stint, he pursued his law studies at the San Beda University and successfully graduated in 2017. Subsequently, he passed the 2017 bar examination and was admitted to the bar in 2018. He is currently in the 5th year as a state counsel at the DOJ, Office of Cybercrime, where he is also a pivotal member of the office's pool of trainers. On top of his academic credentials, he was a former certified computer and mobile forensic examiner. Moreover, he acquired the Chainalysis cryptocurrency fundamentals and Chainalysis reactor certifications in early 2022. Recently, he earned the Certified in Cybersecurity certification from IS2 or ISC Squared, alongside our TRM professional certifications, Crypto Fundamental Certification, Certified Investigator, Advanced Crypto Investigator, and Crypto Compliance Specialist. Let us all extend a warm welcome to Attorney Gerald Vincent Sosa. Attorney Gerald. Thank you, VP Review, for that generous introduction po. For everyone, you can call me GV na lang para mas maiksi. I'll be sharing my screen now for a short discussion regarding Cybercrime Prevention Act of 2012, and then after po ng kwentuhan na tayo. Okay, okay na po ba sa screen? Nakikita niyo po yung presentation ko? Yes, Attorney GV. Okay, I'll proceed na po. Okay, so bago natin discuss yung Cybercrime Prevention Act of 2012, punta muna po tayo sa history ng cyber sa Philippines. So, ang naglagay ng Pilipinas sa global cyber map ay yung incident ng year 2000, na kung saan meron pong strand ng virus ang ginawa po ng isang estudyante po ng AMA Computer College na si Onel de Guzman. Itong virus na to, so pag nakatanggap ka po nito, most likely bubuksan mo siya kasi maiisip mo na meron kang secret admirer po, kasi yung yung subject po ng email, I love you, tapos yung attachment niya, love letter. So, syempre, curious ka, bubuksan mo. Once na mabuksan mo po yung attachment, mako-compromise na po yung computer mo. So, itong virus na to, it created an estimate of $15 billion in damages worldwide. Yung creator po nito, nahuli po siya ng National Bureau of Investigation. However, later on, kailangan po siyang pakawalan. Kasi nung time po na yun, wala pa pong batas na nagko-cover po sa crime ng cracking sa mga viruses po. So, dahil po doon, yung Kongreso po natin, they deem it necessary to pass the first legislation that touch on cybercrime, which is the RA 8792 or the E-Commerce Act of 2000. So after 1 year, yung Supreme Court naman po, sabi niya, mukhang mahirapan na i-apply ng korte yung sa pag-hear po ng mga kaso ng violation ng E-Commerce Act of 2000. So kailangan nating mag-promulgate ng rule na magtatouch sa electronic evidence. So nag-promulgate po yung Supreme Court noong year 2001 ng rules on electronic evidence. Tapos later on, after some time po, na-realize ang Kongreso natin na
mukhang hindi sapat yung Electronic Commerce Act of 2000 kasi dalawa lang po yung pinapunish niya hacking and cracking. Marami na pong mga cybercrime na bago. So, noong year 2012, pinasa po ng Kongreso natin yung Cybercrime Prevention Act of 2012 or yung Republic Act number 10175 na po siya, mas comprehensive siya. So ito po ngayon yung natin, yung main law natin na nagtatouch sa cybercrime. Pero nung pagkapasa po nung 2012, hindi kaagad siya na-implement tong batas na to dahil marami pong mga kaso sinampa ng mga magkakaibang tao na question po yung constitutionality ng different provision po ng batas na to. And eventually, naging effective lang po ito yung batas na to noong year 2014 kung saan nag-decide po yung Supreme Court sa kaso po ng Dicini versus Secretary of Justice na may mga dineclare po siya mga certain provisions as unconstitutional pero overall, constitutional po yung batas na to. So, noong year 2018 naman po, para matulungan po yung mga korte natin sa pag-implement po ng batas to, nag-promulgate ng panibagong rules yung Supreme Court natin, yung Rule on Cybercrime Warrants na nag-govern po sa application po ng mga cybercrime warrant in relation sa violation po ng Cybercrime Prevention Act of 2012. So, sa naman po, legal framework natin internationally, yung RA 10175 pala, it is basically pattern sa Budapest Convention. Ano ba itong Budapest Convention na to? Para magkaroon lang tayo ng general knowledge. So, itong Budapest Convention na to, ito po yung kauna-unahang treaty na kung saan nag-provide siya ng parang pinaka framework po ng mga member na batas ng convention na to na dapat nakapatrin po dito yung mga batas nila tungkol sa cybercrime. Kasi ang problema po kasi pag wala pong magkakaiba yung mga batas po ng cybercrime. Ang cybercrime kasi siya po yung pinaka-transborder or pinaka-transnational sa lahat po ng klase ng crime. Kasi paano siya naging transborder transnational? Possible po na yung victim natin saka yung cybercriminal natin, parehas sila located sa Philippines pero kailangan ng coordination sa ibang bansa kasi ang ginamit po na platform na kung saan nag-usap po yung biktima saka yung suspect natin is kunyari si Facebook which is located sa US. Dito po mapasok yung kahalagahan ng international treaty na nagdi-deal ng tungkol sa cybercrime or yung mga crimes committed by, through, or with the use of ICT. Or simply, yung mga crimes po committed via the internet. Okay? So, under RA 10175, which is yung main law po natin ng cybercrime, meron pong three major categories ng mga punishable acts o yung mga acts po na kinukonsider as krimen under po sa batas na to. So, ang unang classification po, major classification ng offense under RA 10175 ay yung tinatawag nating mga CIA offenses or yung offenses against confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Ito pong mga offenses na to, ang atake po dito, ang pinaka-target niya is yung mismong computer system. So dito po yung illegal access, illegal interception, data and system interference, misuse of devices, and cyber squatting. And meron din tayong mga offenses po na pinapunish dahil na-commit sa pamamagitan ng paggamit din ng computer. Diyan po yung computer-related identity theft, computer-related fraud, and computer-related forgery. And meron po tayong mga acts na pinapunish as offense dahil sa kanilang content. Dito po pumapasok po yung cybersex and child pornography. However, itong dalawang batas na to ay dalawang offense na to under RA 10175, hindi na po siya applicable. Dahil yung sa cybersex po, nagkaroon po ng express repeal under RA 11930 or yung Anti-OSAIC-CSAM Act na kung saan sinasabi niya na repealed na po expressly yung cybersex provision under RA 10175. Yung child pornography naman, nagkaroon ng implied repeal kasi itong offense po na to under RA 10175, nagme-made reference po siya sa RA 9775 o yung Anti-Child Pornography Act of 2009. Itong itong bagong batas yung RA 11930, in-express repeal niya rin po yung RA 9775. So, nagkaroon po ng implied repeal ngayon ng child pornography under RA 10175. So, ang applicable na lang po na offense under Section C, 4C ng RA 10175 is yung cyber level. And of course, meron po tayong mga other offenses dito sa batas to, yung aiding or abetting in the commission of cybercrime and attempt in the commission of cybercrime. And of course, we have yung Section 6, which is yung catch-all provision, na kung saan sinasabi niya
any crimes committed under the revised penal code or other special penal laws, pag na-commit po siya by or with or through the use of ICT po, papasok po, magiging applicable po yung provisions ng RA 1175. So, i-discuss ko po yung ibang provision dito. Ito po, punta tayo sa illegal access. Ano ba yung illegal access under Section 4A? Illegal access, ito po yung the access to the whole or any part of the computer system without right. So, kung mapapansin niyo po dito sa slide ko, meron pong different yung mga hackers sa kanan natin, yung may white hat, may red hat, may green hat, etc. So, bakit ko nilagay ito? Definitely kasi pag black hat, ayun yung mga may malicious purpose sila. Yung white hat, diyan po papasok yung mga cybersecurity professional natin wherein inahanap po nila yung mga vulnerability ng mga system, etc. dahil may kontrata sila. Ang tanong dito, yung mga white hat ba o yung mga gray hat? Since wala naman silang malicious intent sa pag-access po ng system, pwede pa silang maging liable under illegal access ng RA 1175. Ang sagot po dyan, possible po. For example, yung sa mga ating mga cybersecurity professional, kayo po, pag may kontrata kayo with a company, siyempre po yun, mayroong kumbaga parameters lang kung ano yung pwede nyong gawin. Itong element ng dito sa illegal access na without right, kasama po dito yung yung in excess of your right. So pag may kontrata kayo na kunyari, ang pwede nyo lang i-vulnerability system, itong part ng system nila, kunyari sa may lang, yung server lang nila, yung isang server, pero hindi included po yung other server nila. Pag nag-conduct po kayo ng vulnerability, tapos in-access nyo yung ibang system na hindi part ng parameter ng kontrata nyo, pwede po kayo maging liable under illegal access. So, ito po yung mga example ng possible na attack sa illegal access, yung credential stuffing, brute force attacks, exploiting yung mga vulnerabilities po ng mga system, of course, yung phishing and social engineering para makuha yung credentials, backdoor access po ng mga system, default credentials, for example, yung mga Wi-Fi po, pag hindi pinalitan ng user yung mga default credentials niya, tapos in-access mo yun, and without authority ka, liable ka for illegal access. Kasama na rin po dyan yung malware infections, keyloggers, and remote access trojans. So, ang pinaka-importante po maalala natin dito, na pag ikaw, wala kang hindi sa yung system and hindi ka naman binigyan ng karapatan or paintulot ng may-ari po ng system or ng computer and in-access mo to, liable ka for illegal access under RA 1175. So, next po na natin, crime under RA 1175 is yung illegal interception. So, ang illegal interception, dinefine siya ng batas as interception made by technical means without right of any non-public transmission of computer data to, from, or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. Medyo technical po yung definition niya, pero to simplify it, illegal interception, it pertains to digital surveillance or digital wiretapping. So, something kakaiba po sa illegal interception, ito po isa mga krimen na pwedeng makumit po ng ating mga law enforcement agencies, ng ating pulisya, ng military, etc. Kasi under po ng current rules and regulations ng current law po natin, pag ang ating mga law enforcement agency, nag-conduct po sila ng digital surveillance, kailangan po nila mag-apply ng cybercrime warrant to intercept computer data sa mga korte natin. And without such warrant, tas nag-conduct po sila ng digital surveillance or wiretapping po, po sila? Liable na kaagad sila for illegal interception. So itong sa picture natin sa right side ng slide natin, ito po yung man in the middle attack. So yung normal connection natin yung nasa taas, yung computer nyo po papunta sa internet ng diretso ay yung original connection. So nagkakaroon ng man in the middle attack, for example, instead of directly po na nakipag-communicate yung laptop nyo through sa Wi-Fi, papunta po sa internet na or website na pinupuntahan nyo, dadaan po siya sa yung tinatawag natin mga rogue access points. Ang tip po regarding illegal interception, para hindi tayo mag-victimize nito, as much as possible po, especially when entering our laging credentials, kunyari mag-login tayo sa ating mga online social media accounts or magtatransact po tayo ng sa mga online shopping, etc. Or nag-login tayo sa ating mga online financial accounts, as much as possible po talaga, huwag tayong magkukonekta sa mga free wifi. Even yung sa mga wifi po ng mga cafes,
kung maaari po, pag kukonekta tayo, maglalagin tayo, better use our own connection, mobile data po. Para hindi tayo maging ma-victimize ng man in the middle attack. Especially po, papalapit na po yung Christmas season. Mas tataas na po insidente ng mga ganito. Okay, next slide. System interference. So sa interference naman po, it is the intentional alteration or reckless hindering or interference with the functioning of a computer or computer network by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering, or suppressing computer data or program, electronic document, or electronic data message without right or authority, including the introduction or transmission of viruses. So very technical yung definition niya, pero in short, system interference, ang ibig sabihin lang po nito, computer sabotage or yung sabotage po ng functioning ng mga computer system. So, ang perfect example po ng ito para makomit tong crime na to is yung mga DDoS attack wherein meron pong attacker kasi nag-utilize po ng mga zombie network niya, yung mga bots niya. Tapos nagpapadala siya ng maraming traffic doon sa website hanggang sa bumigay po yung website or yung online service and hindi na siya ma-access ngayon ng mga legitimate user. So, nagkaroon po na-down po yung website or yung online service. So, ayun po, na-interfere yung system, nagkaroon ng computer sabotage. So, system interference. Okay, next po, sa 4B naman tayo ng RA 1175, we have yung computer-related forgery. Very technical yung definition niya, pero to simplify po siya, ang purpose po ng provision na to is to create a parallel offense to the forgery of tangible documents. So ito yung mga digital forgery. For example, di ba po tayo, yung may mga sinasign tayong documents, may wet signature. So, pwedeng pumasok ng computer-related forgery pag gumawa sila ng documents na pinapalabas nila in electronically sign mo ito. Pero ang ginawa lang nila, nag-scan sila nung paper po na may wet ni signature mo, tapos kinuha yung signature mo, tapos ayun yung ginamit nila pang electronic signature. So, doon papasok yung computer-related forgery. Ayun po yung perfect example niya. Okay, next we have computer-related fraud. So, ito po yon yung simple lang po niya para mas madaling maintindihan. Ito po yung paggamit ng mga computer system, networks, or digital devices to deceive others and commit fraud for financial gains or other benefits. So, ito po yung mga scam kunyari na may na-receive ka na package, tapos kailangan mong magbayad ng customs fee, etc. Or may mga nag-send po ng link. Yan po. So, next is computer-related identity theft. So, ito yung intentional acquisition, use, misuse, transfer, possession, alteration, or deletion of identifying information belonging to another, whether natural or juridical, without right. So, ang example po dito, even may-ari ng Facebook, si Mark Zuckerberg, nagkaroon po siya before ng fake account or na-victimize siya ng identity theft. Tapos yung fake account na yun, po siya, ginagamit for scam. So marami din po na scam doon. Kasi akala nila yung nag-post talaga nung lottery, regarding lottery po to yung nag-post, akala nila si Mark Zuckerberg talaga, pero hindi siya. Fake account lang po siya. So, ang pinaka-tip dito para maiwasan po nating maging victim tayo ng computer-related identity theft. Ang common po kasi nangyayari sa mga Filipino, masyado tayong post ng personal information natin sa ating mga social media accounts. So, avoid overposting po of personal information in the internet. Kasi yung mga masasama pong tao, yung mga masasamang loob, meron po mga tools na pwedeng gamitin para magkanta sila ng tinatawag na data scraping wherein pwede nilang makuha yung mga personal information natin, and then pag meron na po silang sufficient data, pwede nilang gamitin ito in order to assume our identity, tapos magkukumit po silang crime na it appears na tayo po yung nag-commit ng crime. Kasi ayun nga, identity theft. Okay? Next po is cyber libel. Yung cyber libel provision under RA 1175, hindi po siya bagong crime since it made reference to the libel provision under the revised penal code. So, in effect lang po, ang ginagawa lang po ng provision nito sa 4C4, it merely affirms that online defamation constitutes similar means for committing libel. So, sinasabi lang na ang paggamit po ng ICT, paggamit ng online, siya, another means for committing libel. Ang effect lang po nito,
ano siya, 1 degree higher. And as decided by the court, the Supreme Court, in the case of the Senior versus Secretary of Justice, yung author lang po ng libel statement or article ang napipenalize. So in short, pag may libel statement po, tas naging viral, sinare lang ng iba, yung mga nag-share without posting further defamatory statements, hindi po sila magiging liable. Yung original author lang ng libel statement ang liable for cyber libel. Okay, ito po, catch-all provision, yung namin kanina, na all crimes defined and penalized under the Revised Penal Code and other special penal laws, pag committed by, through, with the use of ICT po, mag-apply po yung mga relevant provisions ng batas. So, ang effect po nito, nagkakaroon yung imposed penalty dun sa Revised Penal Code, for example, ang penalty po, pwede ka makulong ng 1 day to 30 days. Pag ginamitan mo ng ICT, since 1 degree higher siya, pwede ka na makulong ng 1 month and 1 day up to 6 months. Ayun po yung effect niya. Okay? So, under 10175 naman pala, dinefine niya kung sino mga law enforcement authorities. So, binanggit niya na the National Bureau of Investigation and the PNP shall be responsible for the efficient and effective law enforcement of the provisions of this act. And tinas niya po yung NBI PNP na mag-organize ng cybercrime unit or center manned by special investigators to exclusively handle cases involving violations of this act. So nagkakaroon na dito ng confusion yung sa phrase po na exclusively handle cases involving the violations of this act. And yung confusion na po na ito, sinagot ng DOJ sa pamamagitan ng Advisory Opinion Number 1 Series of 2018, kung saan po binanggit ng DOJ na yung exclusivity phrase na sinasabi ko dito na exclusively handle cases, hindi po siya, it does not preclude other law enforcement agency from handling the investigation for cybercrime. Ang sinasabi lang po daw nitong nung provision na to under RA 1175, si PNP Anti-Cybercrime Group and NBI Cybercrime Division, kayo exclusively ang pwede nyo lang i-handle cybercrime. Hindi kayo pwede mag-handle ng hindi cybercrime. Pero hindi niya po sinasabi na kunyari si CIDG, bawal ka mag-handle ng investigation ng cybercrime or yung mga any other unit po ng PNP or NBI or kunyari PDEA pag may involved na drugs, hindi niya po sinasabi na bawal sila mag-handle. Ang sinasabi niya lang, kayong dalawa, specialist units kayo, handle nyo lang cybercrime. Pero, hindi ko sinasabi na yung ibang law enforcement unit, bawal kayo mag-handle ng cybercrime. Yun lang po yung ibig sabihin ng exclusively handle cases. Okay? So, ito, medyo i-wrap up ko, patapos na po tayo. Normal na tanong ng mga tao, pag nabiktima ka ng cybercrime, saan ka pwede mag-file ng complaint? Ang common din po dito, confusion or misconception ng mga tao, lahat ng kaso kailangan dumaan sa law enforcement agency. Pero hindi po ayun yung talagang dapat na nangyayari. So, pag yung po natin, yung identity ng cybercriminals, kunyari, personally, in-scam tayo nung kakilala natin. Sure tayo na siya yun. Tapos, sure na tayo na account niya yun, tapos hindi siya na-hack. Kasi, although nag-transaction po kunyari sa Facebook, pero nangyari, nagtawagan din sa cellphone. So, sure tayo nakatransact talaga natin yung kaibigan o kakilala natin na yun. And then, in-scam tayo. So, alam natin yung identity niya, alam natin hindi siya na-hack, tapos meron tayong sufficient proof para i-prove po yung elements ng computer-related fraud. Kasi yung mga transaction natin sa kanya, may screenshot tayo, etc. So, kumpleto. So, kumbaga, yung kahon, di kahon na siya eh. Pag ganun po, hindi na kailangan dumaan ng law enforcement authorities, pwede ka nang direktang mag-file ng kaso sa prosecution office. And, siyempre, upon finding probable cause, diretso na po sa korte yun. Pero, pag yung identity po ng subject natin, hindi po kilala, kunyari, dami account yung ginamit, o kaya, na-hack pala yung account, so kailangan malaman ko sino talaga yung nang victimize sa atin, or kailangan natin pa-preserve ng computer data, kasi yung ebidensya, ang pwede lang mag-provide, kunyari, si Meta, and syempre, bago ma-disclose ni Meta, kailangan ng kumuha ng cybercrime warrant, law enforcement agency po mag-file. Yan, yun nga, katulad nun, need to obtain a warrant. And pag kailangan ng international cooperation, kasi, for example, yung biktima sa atin, located abroad, hindi ka pwede mag-direct filing sa prosecution office. Kailangan na sa law enforcement authorities. Kasi, necessarily, pag ganun po yung kaso, magkakaroon ng coordination with foreign counterparts. So, that ends my presentation kasi due to limit time. So, diretso na po tayo sa ating kwentuhan. Napakaganda ng iyong topic. Yan po. Attorney Ang dami GB, kong maraming tanong. salamat. Maraming Opo. tanong. Magtatanong na ako.
Sure po. Attorney Sure po. GB, yeah. Yung isa sa mga slides mo lang, siguro para sa kaalaman na rin ng mga taga-subaybay Mm. natin, you mentioned kasi para dun sa mga hindi pa identified, no, sa mga law enforcement authorities tayo like NBI and PNP. Yes, ma'am. Ngayon, Kasi kailangan po ng ano eh, ng kumbaga ng further investigation to determine yung identity kasi hindi naman tayo pwede magkaso na John Doe lang kasi paano mo i-prosecute si John Doe nang hindi wala na kasi syempre prosecute mo dapat alam mo yung identity para makulong siya and then magano po managot sa ginawa niyang krimen. tama. Mm. Pero, pagka-identified mo na, Mm. prosecution office, ngayon para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba ang ibig sabihin ng prosecution office at sino po sila? Ang prosecution office, ma'am, ibig sabihin sa ano po, piskalya. Piskalya. So, pag pumunta tayo doon, ah, ano muna po tayo, magpa-assist na tayo sa lawyer na mag-draft ng complaint affidavit natin, wherein doon po inanarrate ng abogado yung ano, yung mga elements ng crime and then kung paano niya mapaprove na present yung mga element na yun doon sa sinasampa natin ng kaso. Regarding naman pala sa ano, pag diretso tayong filing ng complaint sa ating mga piskalya, as much as possible po, ano na rin tayo, siyempre kasama din yung mga witness natin. Kasi normally, nadidismiss po ang mga cybercrime cases due to attribution. For example, na-commit po yung crime, 'di ba through Facebook. Ang unang tanong kasi diyan pagdating sa ano na sa kahit sa ano pa lang po sa prosecution proper, hindi pa sa korte mismo. Tatanong niya, ano yung proof mo na for example si person A o kaya si Juan de la Cruz, siya talaga may-ari ng Facebook account na to. So diyan pumapasok yung importansya na meron ka dapat mga witness na willing mag-execute ng affidavit proving to the fact na si Juan de la Cruz talaga yung may-ari ng Facebook account na involved dun sa ano, dun sa krimen na nangyari. Yun po. Kung Facebook group, nandun yung mga pangalan sa mga admins. Di ba nandun yung ano, nandun yung nilagay yung libelous statement doon Mm. sa Sa group po. Facebook group na yon. Apo. Isa doon ang nagsulat doon, isa yung admin. Nandun yung pangalan niya as one of the administrators. And then siya mismo, Mr. Chair, yung ano, yung nagpusong libel statement. Siya mismo. Pwede na po siyang ano, direktang ma-filean since kung legitimate naman po yung account and then kung meron tayong proof na siya talaga yung may-ari ng account na yun. So, maganda kung may makukuha tayong witness na willing mag-execute ng affidavit proving to the fact na yung pangalan kunyari yung admin is Juan de la Cruz, na siya si Juan de la Cruz talaga and siya talaga yung may-ari ng account na yun. Ano naman ang liabilities ng mga administrators? Wala pong liability kasi katulad po nung nabanggit ko kanina, in the case of Dicini versus Secretary of Justice, only the original author po nung defamatory or libelous statement yung liable for cyber libel under section Not 4C4. necessarily cyber libel. Kasi supposedly you have a moral obligation, di ba, to ensure that your Facebook group is not used in any criminal acts like cyber libel. Ano naman ang pwede Pero mo pag ano Mr. Chair, pag libel, I don't think na ano siya, may liability yung ano, yung mga admin etc. Kasi ano po, na-struck down yung aiding or abetting in relation to libel. So pag libel automatic yung mga kumbaga yung mga may subsidiary na mga kapanagutan, kunyari mga pwede mga conspirator, wala po sila doon. Pero pag ibang kaso, pwede siyang ipasok sa aiding or abetting. Yan ang naging problema kaya hindi mapanagot si Facebook, Yes po. 'di ba? Kasi yung platform nilang ginagamit dahil natanggal yung aiding and abetting sa cyber libel na part, kaya sa Pilipinas hindi mo ma-implead ma-implead mo si Facebook pero hindi sila magiging Di po. liable, no? Definitely po. Okay, another question. Kasi sa law enforcement, kung kailangan mo ng warrant for the computer data, no?
Yes po. And the data that will go through the law enforcement must have uh, gone through a digital forensic procedure. Pero dito sa prosecutor, kasi kung ako lang yung nag-screenshot, di ba? Opo. Any of the violations defined in the Cybercrime Prevention Law or Mm. Cybercrime Prevention Act, tapos hindi dumiretso ako sa prosecutor, ibig sabihin hindi ako dumaan sa law enforcement na nag-execute supposedly ng digital forensic procedure doon sa data. So kung nakakita ako ng ebidensya sa social media, in-screenshot ko lang, tapos ginamit ko na siya as evidence. Pagdating sa korte, hindi ba siya pwedeng ipasubject ng defense or ng lawyer ng accused, no? At i-question yung authenticity of the digital evidence presented. Actually, to answer po, medyo komplikado yung tanong. Pwede siyang i-question definitely ng defense. Yun naman po normal na ginagawa ng defense eh. Ang question yung authenticity nung evidence po nung prosecution. Pero nagkakaroon po talaga ng common misconception regarding sa yung mga digital evidence po na kailangan muna ipa-certify sa PNP or kailangan may forensic examination. For example po, yung mga post, yung screenshot actually pwede siya gawing evidence po provided na meron po tayong may mga kunyari po yung nag-present nung screenshot, yung mismong na biktima. Pag ginamit niya po sa evidence yun, aside from the complaint affidavit, kailangan niya mag-execute ng affidavit of tara po, nirecall ko yung term eh. Affidavit of parang attribution na kung saan po iyan niya ilalad yun sa affidavit niya na ako si ganito, nagkaroon ako ng copy na gano'n. Tapos, kaya maganda po na pag nag-present ng electronic evidence, instead of screenshot, gawin natin control P para nakikita yung URL sa taas at the same time nagkakaroon ng timestamp yung electronic evidence. And then kung meron po siyang makukuha ng mga additional witness na parang kumbaga sisigunda sa kanya na nagkaroon talaga ng ganung transaction and then nang-i-scam talaga tong taong to, it will help po in the prosecution. May mga kaso naman po na lumulusot eh. Hindi not necessarily kailangan talaga ng intervention from the law enforcement agency. Normally, kailangan lang po ng forensic examination pag yung evidence na gagamitin natin sa prosecution ng kaso, manggagaling po kunyari sa device mismo ng accused. So, kailangan nung yung talaga definitely, kailangan ng forensic analysis. Pero pag kunyari, yung public post, o kaya yung mga post, yung kunyari, may party ka po sa communication, magano ka lang, screenshot ka, print mo, and then execute ka ng affidavit of attribution. Yun, very clear. Apo. So, kasi nang naalala ko, may provision sa RA 10175 na digital evidence presented in court must have gone through a digital forensic procedure, but that was many years ago, no? So nagbago Apo. na yun. Apo. Pero po ayun talaga yung common misconception po even sa mga mga lawyers and prosecution ko minsan. Very good. So Okay. maganda na remind talaga sila doon hindi kailangan lahat dumaan sa forensic examination kasi kung lahat po ng kaso dadaan sa forensic examination, halos wala nang mangyayari kasi limited yung mga equipment po ng ating law enforcement agency. And then imagine kunyari yung mga petty crimes lang na kahit sabihin mo scam tapos ang 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 amount lang na involved sabihin mo na 1,000 pesos tapos lahat kailangan dumaan forensic examination. Yung forensic examination, it will take time. Imbis na magamit po siya sa yung mga mas malaking kaso, natenga na sa mga maliliit. So, overall po, magsasuffer lahat doon. Mas lalong magsasuffer. So, kung pwede nang ma-prove ng yung mga ganyan lang po, screenshot, etc. and then affidavit of attribution, better. Kahit nga malalaking cases eh. For example, yung cloud environment ng isang company, 'di ba, na compromise. Mm-hmm. Kailangan mo ng digital evidence doon sa cloud environment na 'yon. Hindi mo naman pwedeng i-subject sa forensic imaging yung cloud environment, 'di ba? But you can acquire
digital evidence by way of your own investigation. Opo. At yun nga, tama ka na pagka may accuse ka na, yung kanyang para mag-corroborate yung digital evidence, yung gadget or device ng accused will have to go through a digital forensic Yes, process. Mr. Chair. Tama po, tama po. Oh, tama. Okay, marami tayong tanong dito, VP Ruby and Arlene. Ayan, ang daming tanong. Ito babanggitin ko lang tungkol dito sa cyber libel, pero parang nasagot na rin. Paano, galing kay Michael Iero, paano po ba pag sinumbong mo si akusado ng cyber libel tapos dinelete na niya yung post? So wala na siyang katibayan na yun yung sinabi niya. Ganito, ma'am. For any crime na ang evidence possible nasa internet, maganda pag magsasampa ka ng kaso, kumbaga, at the first instance pa lang, ang gawin mo, i-save mo na kaagad yung mga evidence na meron ka. Ano yung Control P agad. perfect way para ma-save mo siya na hindi magkakaroon ng question as to the authenticity. For example po, post siya sa Facebook. Ang masasuggest ko po, i-browse mo yung mismong post. Nag-screen record ka, at the same time habang binabrowse mo siya, kung meron ka additional cellphone na kumukuha sa likod mo na habang binabrowse mo siya, naka-document din. So, kumbaga naka-double documentation ka para kahit later on i-delete niya yun, may proof ka. And then sabihin mo na hindi doktor tong mga evidence na meron ako kasi kung gusto niyo i-subject niyo yung laptop ko, subject niyo tong yung cellphone na pinangkuha ko ng video na hindi nagkaroon ng digital manipulation ng evidence. Thus, kumbaga kina-counter mo po kagad yung defense na hindi yan dinoktor lang yung evidence mo. So ayun yung magandang klase ng ebidensya na mahirap questionin. So pag binabrowse mo, naka-screen record ka, at the same time, meron kang additional cellphone kunyari sa likod na kinukuhanan ka ng picture ng kakilala mo habang binabrowse mo. So mahirap po i-deny yun. Mahirap sabihin na dinoktor yun. Galing. Okay. Yes, but we have another question coming in from Mr. Kent Armel. Going back po sa ni-raise ni Sir Angel about liability ng page admins. What if po it was posted by a Facebook page admin but because of the instructions of the page or the company owner? Some page admins kasi are only employed by the company or groups they represent. So paano po yun? Yun po. Ang problema po, kasi sa mata ng bata, sa mata ng hindi naman alam na may nag-utos sa'yo eh. Ang makikita ng mga tao po, ikaw yung nag-post. Ang may direct evidence na nag-post, ikaw. So ang may liability po, ikaw. Ikaw yung original poster po Ikaw yung nag-post mismo nung defamatory statement doon sa social media. Even sabihin natin admin ka lang, nautusan ka lang. Pero ikaw po yung original author sa kaso na yun. So ikaw yung may liability. Ipatunayan mo na lang na inutusan ka lang. Ay, po. Pero tingin ko hindi ka rin makakasunod. Mananagot ka pa rin for cyber libel. Kumbaga ang mangyari doon, itamay mo na lang yung boss mo. Yeah, po. Arlene, meron pang question sa may taas. Si Irene Garcia. Paano po kapag pinost or in-upload yung picture mo, then yung caption is pinagbibintangan ka, nagnakaw, or may something na kinuha pero hindi mo naman talaga ginawa? Saan po pwede magreklamo? Ayun po, cyber libel yun. Katulad nung nabanggit ko po, kung meron kang yung nag-post naman nun is a legitimate account, may sufficient proof ka as to the identity, tapos kumpleto ka ng ebidensya to prove yung element po ng libel, pwede ka direktang mag-file sa piskalya. Pero Or pag i-record yung post, i-record, screen. Opo, i-document lang talaga properly para kumpleto yung evidence. Just in case na i-delete nila, meron ka pa rin ebidensya. And then, ang maganda po nun, pag yung masalo pag public naman yung profile, public post, aside from you po, maghanap ka ng ilang kaibigan mo siguro, at least 3, na ipa-document mo din sa kanila, and then dapat willing din sila mag-execute ng affidavit. Kaya mas maganda po, mas maraming kumbaga ebidensya, witness. Kahit na i-delete niya yun, mahirap na i-deny yun kasi hindi lang ikaw yung nagpapatunay. Meron ka pa kaibigan na nag-record din ng sarili nila na willing naman mag-execute ng affidavit. Kaya kahit i-delete po yun, patay pa rin sila doon. Okay. Pero attorney, follow-up question? Kasi in one of our activities sa InfoDive sa community, naitanong kasi to. So usong-uso yung online
selling, di po ba? Tapos may mga tinatawag na joy miners na Mm. wherein kapag hindi nila tinuloy yung kanilang purchase, sinasabihan sila ng seller na ipopost ko yung mukha mo, ang identity mo kasi joy miner ka. So may nagtanong, pwede ko ba silang ireklamo? Kasi kumbaga in-expose silang identity ko online regardless of the circumstance na ito ay hindi nag-work out yung transaction nila or kontra-demandahan silang dalawa. Ang mangyayari po, kontradimendahan. Pero ano yun, mukhang hindi siya papasok kasi ng libel eh. Pero kung hindi man siya pumasok ng libel, pwede siya pumasok ng unjust fixation. Ayun. So, pwede pa. Mahina lang yun. Yun nga lang, mahina lang po. Oo, mahina lang yung unjust fixation. Or siguro dahil pinost yung yung personal information mo, mukha mo, tapos siguro yung pangalan mo. Aside from filing a case for cybercrime, mag-file po kayo ng violation ng Data Privacy Act. Oh. Kasi kung pinost lang naman yung Mhm. picture mo, tapos wala namang sinabi na nagnakaw ka o gumawa ka ng ganito, Yes po. nothing libelous, ayun, data privacy yun. Opo. Or ano po, pwede rin saan siya? Medyo in general naman kasi unjust vexation, pero yun po. Saka data privacy nga. Mag-file sa National Privacy Commission. Okay, si Mr. Artec V Services. Good afternoon. Question. Pag sa online OLA, online loan application siguro ito, nag-register ka ng account, pero di ka nagtuloy mag-loan. Then bigla ka nagkaroon ng loan sa online loan application. Pwedeng kasuhan ang online loan application company ng RA 10175 or pwede idulog sa law enforcement. Attorney. Nagkaroon ng online loan. Bali, ano po yan, no? Kumbaga, nag-create ka ng account pero hindi ka nag-loan. Tapos pinalabas nila. So, pag ano sila, Nag-register lang siya, pero hindi siya nag-loan. Pero nga po. nagkaroon So, siya ng loan. Fraud ito. so ano siya? Fraud siya. Or pwede rin po computer-related forgery kasi kung meron sila ipipresent na document na may sinign ka na loan, wala ka naman talagang sinign, wala ka namang in-apply, may forgery po naganap. At the same time, may computer-related fraud. Yun. So, dalawang violation to. Computer-related fraud and computer-related forgery. Yes po, opo. Ganun po. Tapos pag sila, yung naniningil na may kasama ng threat, syempre pag threat, pwede siyang grave threat or less grave threat, tapos in relation to Section 6. Yan po. So, Depende po sa mga gagawin po nila eh. Ito, attorney, since identified naman yung entity, pwede na siyang dumiretso sa prosecutor. Ano po, pag mga ganyan, advisable na law enforcement muna. Kasi may hirap hanapin kung ano po minsan eh. Hindi natin alam kasi kung saan located yung mga online company kuminsan. Tapos kuminsan yung iba po yata ang online company, talaga online company, Pogo related po yata sila eh. Dapat inimbitan natin si ano dito Sir J. Police Colonel J. Guillermo. Next po. Next time na Sa Pwede part two. next session po. Opo. Yan sa part 2. May progression na. Meron pa ba? Si VP Mario, meron siyang tanong, sabi niya, pwede po, ako nawala. Teka. Pwede ba may documentation na Yun. inutusan ka? Before posting. Hindi pa rin po eh. Kasi ang lalabas pa rin po nun, kayo yung author kasi kayo yung nag-post eh. Kumbaga, it's a matter of defense na lang or siguro countersuit mo dun sa boss mo kasi siya naman yung nag-utos. Ganun po. Pero masasampan ka pa rin po talaga ng kaso eh. Kasi syempre yung victim, ang makikita niya nag-post, ikaw. Kumbaga po, gawin mo lang siguro defense tapos discard ng lawyer mo kung paano niya gagamitin yung fact na inutusan ka lang. Kasi ikaw author no? Po, ikaw yung author eh. Kumbaga, pero on the part naman ng victim, ang concern niya, ikaw habulin ko kasi ikaw yung nag-post eh. Yan po. Pero attorney, can a normal Juan de la Cruz, just like us, file a case, let's say yung nangyari sa PhilHealth at itong nangyayari sa GCash, na halimbawa hindi nabalik yung pera ko, can I file a case against them? Hindi, pag po, consider sa kayo, party interest ka dun, kunyari hindi nabalik pera mo, victim ka pa rin po eh. Pwede po kayo mag-file. Definitely. And then saan naman, regarding sa yung mga data leaks naman, syempre po, subject yung information natin na kasama sa data breach, may right ka as object po nung yung may-ari ng data. So pwede kang hingi ng assistance or mag-file ng complaint before the National Privacy Commission. Hindi, pero tinanong ko yan sa kung makapag-file ba ako, kailangan mo munang i-prove na kasama yung information mo doon sa na-breach. Ayun po. Definitely yun po kailangan. Kasi kung hindi ka kasama sa breach, hindi ka real party in interest, hindi ka party in interest. So,
wala kang legal standing to file a case pag ganun po. Pero paano mo malalaman? Mag-file muna po sa law enforcement kasi sila mag-investigate eh. Yun po. Ayun yung mga isa sa kailangan natin assistance ng law enforcement. Parang And kailangan i-improve. Mm-mm. ang observation ko, attorney, no? Kung ikaw ang gumagawa ng krimen, parang ang hirap mong idemanda. Kung ikaw naman ang biktima, parang ang hirap magdemanda. So, Actually, nakikita ko ngayon sa batas natin. Actually, ano po, hindi lang po related to cyber, including other cases. Ganun talaga. Normally, ganun po kasi talaga it's more difficult to prosecute than to defend po. Kasi sa prosecution, kailangan mo proof beyond reasonable doubt. Pag Yeah. defense lawyer ka naman, mabutasan mo lang, nagkaroon ng unting doubt, wala na po yung acquitted din. Kasi hindi na beyond reasonable doubt eh. Hindi, pero ibang usapan sa cyber kasi you have to prove you have to identify first the Yes po. identity and prove that the identity is really the identity that you are Yes po. filing a case against. Unlike sa normal crime or traditional crimes na pag ninakawan ka harap-harapan, alam mo, kilala mo yung tao, di ba? Pagka Yes, sinaksak Mr. ka Chair. Agree, harap-harapan, agree. kilala mo yung tao. Pero Apo. ito, kaya ang daming nag-ooperate sa mga cyber criminals online exactly because of that tinatawag na low risk and Yes. high return. Di ba? Agree po. Kaya Wala ano po eh. yung ano lang, yung tinawag sa akin na nagpatulong siya, although very late na siyang nagpatulong kasi ito yung package scam, no? Na nagbigay siya ng ganitong thousands. Nag-accumulate na yung na umabot ng milyon yata yung nabigay niya. Saka Apo. lang niya naisip na baka Scam na siya. scammer ko, Apo. di ba? So, wala ka nang makukuha. Kasi ang kahit na yung bank account na ginamit, alam niya no itong branch na to, but you have to go through. And yung victim is coming from Mindanao. Apo. Tapos yung kakasuhan niya nandito sa Metro Manila. Ang hirap na ngang magkaso nang nandito ka lang sa Metro Manila eh, 'di ba? Yes po. So yun ang disadvantage when you are the victim and Exactly. great Apo. advantage when you are the perpetrator. Apo. Yun Apo. natin ngayon. Agree. Apo. So kawawa yung mga natin, no? Mga lumalapit sa atin ng tulong, wala naman tayong magawa. Although ang lagi ko lang ginagawa pino-forward ko kay Colonel J. Guillermo. Apo. Tanong ako, recently lang, merong sa Mindanao area naman. So tanong ako sa kanya, Jay, sino bang pwede makausap dito sa ECG sa area na to? Sabi niya, sir, may dyan, may duty. Sabi ko, i-name drop kita ha, para Yes, sir. kausapin ako. O, mga ganun na, yung mga walang access kay Colonel J. Guillermo. Yes, Sir Chair. Agree. Yun ang very sad reality na mas dumadami pa ngayon ang biktima. Ngayon, parapit na naman ang Pasko Yes po. dahil sa mention natin kanina, dahil ngayong Pasko na naman, ang dami na namang mabibiktima kasi ang daming gustong kumita ng pera. Yes, Mr. Ang dami ding mga scammer na nililiverage yung need na yon ng mga tao. Kaya Mr. Chair, actually, ang isa sa mga tingin ko na mas effective way in addressing cybercrime is talaga, mas i-intensify talaga ng both the government and the private sector yung mga cyber awareness campaign. Katulad po nito, kwentuhang cybersecurity, very helpful siya. Kasi, pag yung mga victim po natin, tanungin mo sila, karaniwan sa kanila, tanungin mo, kung alam mo ba yung mga normal mga red flags, tingin mo ba na-victimize ka? Marami po sa kanila sabihin nila, pag alam ko, mumusait hindi ako. Kasi totally wala ko idea eh. Wala ko alam sa tech eh. Pero kung kunyari,
naka-attend ako ng yung mga awareness campaign ng mga ganyan na kung saan nabanggit yung mga common mga modus operandi, most likely hindi ako nabiktima kasi aware ako eh. Hmm. Po. Hmm. So very important talaga yung yung mga ganito pong bagay, itong kwentuang cybersecurity and yung mga cyber awareness campaign. Actually ano Ito, yun eh. Ano po eh, ito yung magiging policy paper ko sa masteral ko. Yung importance ng ng proactive especially sa mga cyber awareness campaigns. kami kasi we have proven na very effective ito. Basta Mm. may programa ka lang talaga to Yes po. sustain. At Mm. tapos meron kang programa to measure, no? Kung Apo. yung ginagawa nyo ba ay merong significant impact. Isa pang Mm. problema kasi ngayon, kaya ang daming nabibiktima doon sa mga phishing and scamming links na yan, no? Kasi yun nga, pati mga cyber criminals mukhang gumagamit din ng legit na sender IDs. Apo. Yung sinasabi nila na ano daw, gumagamit daw ng illegal cell sites. Diyos ko, hindi na gagawin ng mga scammers yun. Mayroong mas madali. Apo. Bakit maglalagay ka pa ng ano diyan ng unless kung state-sponsored actor ka or threat actor, gagawin mo 'yon. Pero kung scammer ka lang, di Apo. mo gagawin yung magtayo ka pa ng illegal cell sites, no? So doon nila pinapasok. So yung mga non-techie or hindi aware, makikita nila, uy, legit ito kasi galing sa legit na sender ID, oh. Apo. Same inbox pa nung mga legit na mga messages. Number Apo. one. Apo. Number two naman, sinasabi natin na tingnan mo yung URL kung tama ba. Ngayon, may tinatawag tayong mga URL shorteners. Apo. Yung kunyari mga bit.ly, mga ganun. Bit.ly, Ah, cat.ly, yes po. na-obfuscate ngayon yung URL na dapat sinasabi natin sa mga users na tingnan nyo yung URL. Wala na, hindi na kasi mga bit.ly na lang. Now, Actually, Mr. Chen, ang problema doon even yung mga legitimate text from for example, yung mga telcos or kung saan man, ginagamit din nila mismo yung mga shortener eh. So, yun na nga. yun ang Oo. problema. Oo. Kaya nile-leverage din ng mga cyber criminals kasi ginagamit legitimately eh. Apo, apo. Ginamit nila, mayroong mindset ang mga tao na legit to kasi ginagamit to ng mga legitimate eh. Tama po. So, pag-click mo ngayon doon sa shortener using that URL shorten, Mm. mabubukas na ngayon yung mimic na itsura. 'Di ba? So, Apo. ikaw ngayon na non-suspecting or unaware of Mm. what's really happening, tingin mo ay tama na ito. Ito Yes po. talaga yung bangko ko. Ito talaga yung ganito. Ito yung... So, and there are two objectives. One is to get your money, and number two is to get your personal information. Yes po, agree. Apo. Yun na ngayon. Ngayon, saan nila nagagamit yung personal information mo? For example, yung address mo, yung name mo. Di ba? Recently sa Sweden, mayroong pinadala sa snail mail, physical address, pinadala na letter, QR code, phishing. Di ba? So, ang akala ni ngayon, ni receiver, galing to sa anong kumpanya, nandito yung QR code para magbayad ka, barilin mo lang yung QR code. Ayun. Apo. Tapos, bayad na. Wala pa dito sa atin yan, no? Pero nangyari na sa ibang bansa. Oh. Yung mga cyber criminals, grabe sila ka-innovative. Yes po. Binabantayan nila yung galaw natin. Actually, pala, Mr. Chair, may share pa ko additional parang bagong modus. Nabiktima yung isa kong classmate sa masteral. Isa nga siyang type ng scam wherein ang nangyayari po yung scammer, siya, middleman. So in short, ang bibiktimahin niya, both the seller o both the buyer. So pag si buyer nanghingi ng screenshot from the seller, hihingi siya ng screenshot from the seller, ayun yung po forward niya kay buyer. So in short, nakuha niya na yung pera, nakuha niya pa yung item. So, dalawa ang biktima niya. Dalawa yung biktima niya po. Seller at saka buyer. Opo, opo. So, isipin mo Ngayon, yan. yung victim naman na isa, yung buyer, akala niya, scammer yung seller. So, ang habol niya yung seller. Tapos, eventually, pag nagkaroon ng investigation, malalaman na, parehas pala silang biktima.
So ang daming mga modus, no? Ang dami po, Siguro ang daming bago po ngayon. Opo. yung next Friday siguro nito, bago tayo mag-end ng last na session natin, if available si Attorney GV at saka si Police Colonel J. Guillermo, pagsamahin na siguro natin at pag-usapan na natin lahat ng mga nangyari na scam at mga modus, no? Para sa ating mga kababayan na sana hindi mabiktima ngayong Pasko yung ating mga Yes po. Noche Buena, no? Opo, opo. Buena natin, mabiktima pa ng mga scammer. Wala pa namang puso itong mga scammer na to. Kahit 500, kahit 1,000, papatulan nila yan, no? Opo. Kasi ang dami ding 1,000 eh. Eh kung 10,000 din yung 1,000 na nabiktima nila. Opo. So ang laking pera, and I think it has been reported na ang laki na nang nawala sa mga scamming and phishing. So siguro we have 2 minutes before 6 o'clock. As usual, hindi talaga enough, no? So ano ang maipapayo mo sa ating mga viewers, Attorney GV? Ano lang po, ang number one na tip natin, when it comes to online dealings po, number one, always be vigilant. Kasi sa ano po, sa cyber, hindi natin alam yung ano yung kausap natin minsan. Kung minsan akala natin yung kaibigan natin, yung pala na compromise siya. So always be vigilant. Pag meron pong mga, for example, normal na batian niya, ang unang sabihin sa'yo is magandang gabi. Pero biglang ang mga bati naging English na, naging ano, good evening, laging ganun, or mga, basta English po yung mga ano niya, mga first ano niya, bati niya. Medyo magtaka ka kasi hindi naman yung normal. So possible na baka na-hack siya or ano. And then next po is Dior. Paano siya? Related sa cryptocurrency. Do your own research. So anything na ano, kinutuban ka, mag-research ka muna, huwag ka mag-proceed sa transaction. Kasi baka mamaya, meron palang ganung modus operandi, at least ma-check mo. Para maiwasan po natin. And then pag hindi ka talaga sigurado, or gusto mong ano, sigurista ka, ano po, try mo tumawag sa law enforcement agency. Tanong mo kung ano, may mga ganito bang klase ng modus operandi, etc. Additional protection lang po. Yan po. Oo, ang law enforcement natin nasa Facebook eh. Opo. So, pwede kayong mag-message doon at pwede rin kayong magbasa-basa doon sa thread. Baka Mr. Chair, ano pala? Additional information pala regarding sa ano, yung sa mga law enforcement sa Facebook. Ano po please make sure sa ating mga nanonood, make sure na ano, yung Facebook page o yung message po natin, yung may ano, blue check mark, yung verified. Kasi even yung mga law enforcement po ngayon, pinipekin na rin yung ano, yung mga Facebook page. Kasi ano po kami sa office namin, ilan na nirequest namin for takedown na ano eh, pineke yung office namin eh. Yung mga ano po. May mga ganun po talaga. Hindi po maiwasan. tumatanggap din pala ng reklamo yung mga scammer. Opo, Tapos opo. Tapos hihingi hingi sila ng ng ano, financial information. assistance para tulungan sila. Yung ano po, in short, yung biktima na humingi ng tulong, ano siya, Biktima. nadoble po ano, yung pagiging biktima niya kasi nagpadala uli. Yan po. Pero ano po, nag-search mo kami every now and then para make sure na ano, walang gumagaya nung ano namin. So, pag may nakita kami, automatically nire-request namin for takedown. Yan po. Pero alam po, dapat na maigil lang talaga yung mga tao na bago sila mag-transact sa ano, hindi lang sa law enforcement agency, kahit yung mga private corporation, check po nila lagi na ano, maganda kung may yung blue tick mark, yung verified po yung account. Para sure sila na hindi scam. Okay, VP Ruby. Okay, so sobrang bitin ano itong discussion Opo. natin ano. Okay, meron tayong part 2. Attorney GB, iimbitahan namin ulit ikaw sa Ay, sure po. susunod na Anytime po, session. anytime. Basta free po. Yes, okay. At saka si Colonel J. Guillermo, shoutout na sa'yo. Alam kong nanonood ka. Hi, sir. Colonel. Hi, Sir Jay. Ayan, kayong dalawa ni Attorney GB ang susunod na ating mga guest speakers. At our dear Executive Director, Arlene, will please do the honors of our closing segment. Okay po. Ito, damang-dama ko to. So, again, it's Friday, everybody. Kung sa iba po, ito ay signal para tayo ay magpahinga, stay with the family, at
do whatever personal dealings that we have. Pero again, sa atin po dito sa cybersecurity, it's a different game because we want to secure everybody. So sabay-sabay po nating sabihin ito in 1, 2, and 3. Happy lang. Happy lang. Happy lang. Walang 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 weekend. weekend. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. Ano po, may sumingit po. Hello. Say hi na. Hi, baby. Say hi. Okay, maraming Bye. salamat. Next Maraming time Thank you po, salamat. thank you po. Thank Thank you, you. everyone. Thank you everyone. Bye po. Night. Have a safe weekend, everyone. Thanks, attorney.